usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 4 sa buwan sa Abril 2024. Sangan sa kong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, uban ko sa tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naandan, ato dayong ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu Province, 10 LGUs suspend classes. Sa Super Balita sa Sunstar, giingong nagmeeting sud sa motel, sikop. Sa The Freeman, as DepEd leaves decision to principals, 9 LGUs suspend face-to-face classes. Sa Banat News, sa The Freeman, barangay konsihal o SK chairman nasakpang migawas sa motel. Sa Philippine Daily Inquirer, hunt on for Kibuloy, no special treatment. Sa Philippine Star, manhunt on for Kibuloy. Sa Manila Bulletin, ensure public safety amid El Nino, Marcos orders. Ug sa Tempo, Marbail to cops, no cell phones while on duty. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mopadag hinabang sa mga Sugboanon nga naapektuhan sa linog didto sa Taiwan. Daghang mga strukturang nahugno sa maong linog. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Cebu City Mayor Michael Rama mopaabot og tabang sa mga Sugboanon ug Pilipino nga napektuhan sa kusog nga linog sa Taipei, Taiwan kaninang buntag. Bot ni Rama nga moestablisar og koneksyon ngadto sa mga OFW sa Taiwan aron nga matabangan ang mga apektado ilabi na ang mga nangamatay tungod sa grabing epekto ni ini. Makita karon sa social media ang resulta sa 7.6 magnitude nga linog diin ubay-ubay nga mga buildings, balay, establishments ang nangaguba. Nagtingali, been working and even acquired already residency in Taiwan. And we would wish that we will be establishing direct contact as much as possible. And we are also getting into our protocol so that we will be linking with Manila MECO and then TECO, where we just had that connectivity established when we went there few weeks ago. Gawas ni ini mimando dayon na siya ngadto sa Cebu City Department of Manpower and Placement kun DMDP sa pagmonitor sa mga nawagtangan og trabaho nga mga Sugboanon nga anaa sa Taiwan. Makikalayon sab siya ngadto sa kauluhan aron sa pagpadala og tabang sa mga biktima og pamilya sa mga apektadong Pinoy. Saan? Pag-establish na ka og direct line sa mga tuang Filipinos that are practically either working in Taiwan or particularly alang area na mogi epicenter. You heard about it, di ba? Shariza Mayoy, CCTN News. Sa laing bahin Department of Education kun DepEd Lapu-Lapu Division, may pagawas og memorandum nga nagtugot sa mga tunghaan sa dakbayan pag-implementar og modular learning hangtod sa sunod semana. Kini human nakigsabot ang mayor kanila nga isuspenso una ang face-to-face classes. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Mipagawas na karong adlaw ang Department of Education kon DepEd Lapu-Lapu Division ug Memorandum Series number 175 nga nagtugot nga ang mga tunghaan sa dakbayan ma-public o private man mo implementar og modular distance learning. Kagahapong adlaw lang sa pakighinabi sa CCTN News ngadto ni Dr. Ronald Ferrer, ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu, nga ang mga prinsipal sa matag tunghaan mamahimong mo suspenso sa klase kung moabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura. Apan bisan og wala pa kaabot sa maong temperatura, suspendido na ang face-to-face classes sa dakbayan sugod karong adlaw, Abril 3 hangtod sa Abril 12. Kini tungod kay nakigsabot si Mayor Junior Dahong Chan ngadto ni Dr. Marilyn Andales, ang Schools Division Superintendent, nga isuspenso na ang klase tungod sa kainit sa panahon. Matod sa Pangulo sa Public Information Office nga si Mark Anthony Bautista, gibuhat kini nga lakang sa mayor tungod sa iyang natanaw nga sitwasyon sa mga tinun-an. So muna, isa sa mga rason, so naluoy siya sa mga bata nga
na sa mga classrooms na init kaayo. We all know nga mga bata man good kay di kayo susceptible sa kanang ang mga conditions ba. Apan dugang ni Bautista nga ang maong mga pitsaha posible pang mabago sa giingon pa ni Dr. Andales. Kini kung moubos na ang temperatura, mamahimo nang mabalik sa normal ang klase sa mga tunghaan. Samtang ang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Najel Banyasya ni pahimangno sa mga ginikanan sa pagbantay sa ilang mga anak nga magpabilin sa ilang balay ilabi na gikan sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 3 sa hapon kay kining maorasa maoy pinakainit. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Subay ni ini mandawas sa dinipahigayon og consultative meeting aron pagtuki sa nagkadaiyang issue sama sa grabing kainit sa panahon. Blended learning, kombinasyon sa in-person ug modular classes posibleng ipatuman. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Agarino. Sa meeting, gipangutana ang matag principal sa ilang kabalaka og sitwasyon sa mga tunghaan. Sa panagtigom, gikonsidera usab ang pagpatuman og blended learning, kombinasyon sa in-person classes ug modular distance learning. Si Dr. Benito Dagatan ang superintendent sa DepEd Mandawi ni sugyot nga mopatuman og mga lakang nga masiguro gihapon ang pagkat-on sa mga tinun-an. The remaining classes for this school year is 2 months, April and May. So if we will have full modular for 2 months, then for me, I am not so amenable for modular because we are still on that mode nga kanang napatas kita period of recovery from those years nga wala tayo face-to-face. Hinoon kini magdepende sa dagan sa panahon, labi na kung mas mosaka ang heat index sa Sugbo. Si Mayor Jonas Cortez ang gikatakda nga mo-issue og executive order karong adlaw bahin niini. In as much as we wanted to be reactive, ang ato sa dunay consultation kay mas ang atong DepEd, atong mga principals, atong superintendent, mas nakaibaw sila sa unsay sitwasyon sa atong eskwelahan. You have heard unsay concern sa mga principals, no? Graduation na unya for the past experiences sa lain-lain eskwelahan after atong pandemic atong full katong 100% nga kuan bitaw o module lisod gyud kay sa part sa mga bata nga way nagkatunan. Ang pipila ka mga local government unit sa Sugbo ang nisuspenso na sa face-to-face classes tungod sa grabing kainit sa panahon. Mary Rose Agarino, CCTN News. Sa laing bahin, Governor Gwen Garcia may klaro nga wa niya gipahunong ang Cebu Bus Rapid Transit Project. Dugang niini nga igo lang niyang gipahunong ang pagpatukod sa bus station tungod sa iyang disenyo. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Ato sa press conference ni Gobernador Gwendolyn Garcia kuyog ang mga legal consultants. Giklaro niya nga ang dakong bus stations lang sa Bus Rapid Transit ang ilang gipahunong. Nabantayan mismo ni Garcia nga wala nakasabot ang ubang mga kritiko siyang Memorandum No. 16-2024 na tumbuan sa Pebrero ngadto sa contractor sa maong proyekto. Maong nisangpot pa kini sa reklamo ni Mayor Michael Rama ngadto sa Office of the President tuunan sa giingong pagpangilabot ni Garcia. Ang punto ni Gobernador Gwendolyn Garcia nganong gipahunong sa pagtukod kining BRT bus station mao ang paglapas sa mga heritage laws. Ilabi na nga kining dana sa Osmeña Boulevard protektado sa naisgutang balaod. Sukad nga gideklarar ang Cebu Provincial Capitol Building isip National Historical Landmark. Matud ni Garcia nga gibuhat lang nila ang katungod isip tag-iya sa luna palibot sa Capitol Building kung diin protektado kini sa National Heritage Act of 2009. Dungan sa pagtataw nga walay nahimong permiso bahin sa disenyo sa BRT bus station. Unya na og dunay mo vlog mo gawas kuan hangtod mahimong national issue. Unya ang tanan mo ride on na. Unya ako mismo ako ang pangitaon nag-unsa man ang gobernador. Sultihan ta mo, kung ako mismo, dili mulihok, tungod kay nahadlo ko nga i-bash unya ko, tungod kay nahadlo ko nga ikiha unya ko, panahon nga gitalikdan ako ang akong
responsibilidad sa mga Subuanon angay ko ninyong ikiha. Bisan pa man sa pagkwestiyon sa pipila ka mga opisyal, gipamatud-an sa kampo sa Kapitolyo nga gipanag-iyagyapon sa provincial government ang bahin sa Osmeña Boulevard. Hinungdan nga gipahimangnuan sila sa usa sa mga Capitol consultants nga matandog ang integridad sa Kapitolyo kung masalipdan man sa dakong BRT bus station. Yes, because as owner, we're doing something wrong with our property. And as governor also of Cebu, knowing that our cultural heritage site, in the words of Professor Bersales, inappropriate, will be violated. So, that's it. Gihimug-atan usab ni Garcia nga igulang gibuhat ang responsibilidad isip elected official aron panalipdan mismo ang Kapitolyo. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, patay ang usa sa tulo ka mga Korean national nga nanuli sa negosyanteng Koreana ug nakigpinusilay sa mga miresponding pulis sud sa Maria Luisa Village sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Subo. Samtang usa sa mga miresponding pulis ana usab sa Talandugon nga kahintang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usa ang patay samtang nabalhog karon sa Mabulo Police Station ang duha ka mga Korean national human ni manukol sa mga pulis nga miresponde sa nitabo nga pagpanuli sa usa ka negosyanteng Koreana sa sulod sa Maria Luisa Subdivision alas 9:30 gabi. Ang nakalaso man sukol sa mga miresponding pulis mao si Sun Yong Choi, 47 anyos, taga South Korea, samtang ang duha nga nabalhog karon sa Mabulo Police Station mao silang Yong Hee Kim, 45 anyos, ug Jun Hee Kim, 49, nga gingong nagpuyo sa usa ka hotel sa Barangay Mabulo. Mato ni Police Major Romeo Kaakoy Jr., ang hepe sa Mabulo Police Station, nga gisulod sa tulo ka mga suspitsado ang balay sa 43 anyos nga negosyanteng Koreana. Dinuban niya ang duha niya kakatabang nga pulos Pinay ug gitulis kini gamit ang duha ka pistola. Apan dunay nakabantay sa mong krimen nga may hinungdan nga nanawag silang pulis ug may pahibaw nga dunay mga armado nga misulod sa usa ka balay sa mong subdivision. Dali nga miresponde ang mga pulis sa Mabulo uban sa mga personal sa Regional Intelligence Unit 7 ug giauhag pa ang mga suspitsado nga mosurrender. Inay nga motahan silang kaugalingon na musil naman hinuon ni nga may resulta sa pagkaangol sa usa ka pulis nga nagranggo og police staff sergeant. Mibaw sa mga pulis nga may nakaigo sa usa sa mga suspitsado nga misangpot sa kamatayon ni Choi. Nakadawat mi og alarma regarding ang person ko ni respondi ang kapulisan dito sa robbery incident involving mga Korean nationals. So dito pag-abot na to na naitabo na itabo nga inkwentro may resulta sa pagkamatay sa usa ka suspect. Then one dead sad ang usa na to ka PNP personnel. Then na-aresto ko na to ang two other suspects ng mga Korean national o na-rescue na to ang biktima nga usa ka Korean national o duha ka Pilipina. Daling gidala ang pulis sa 12 nga tambalanan ug ingong naapakini sa Talandugon nga kahimtang tungod sa daghang pinusilan ni sa lawas. Nakuha pagbalik sa mga pulis ang kwarta nga mabot sa 200,000 pesos, tulo ka armas ug duha ka relo ug alahas nga mokantida ng tanan sa 25 milyones ka pesos. Dugang ni Kaakoy nga mihimo pa sila karon sa ilang background investigation sa mga suspitsado ug subayon kung kano sa kinaabot sa syudad sa Sugbo. May bisita sa police station ang wala magpailang opisyal sa Korean Consul nga gingong nagpakisayod sa dagan sa investigasyon sa kapulisan. Sa pagkakaroon sa ramo pang gisubay no kaning mga suspect kung unsa jay ilahang mga background at i-check ni according to sa immigration para i-check ako ang records kung wala ka sinabi sa mga kaso. Wala na muluwat og pamahayag ang mga suspitsado samtang giandam na ang kasong robbery ug frustrated homicide nga ipasaka nga kaso sa Mabulo Police Station batok sa duha ka mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katang nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayri 47. Ngayon din lang nato apikihon mo break sa taog sa itong pagbalik, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako
Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Ludia Kerante Rivera. Daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy. Daggaan akong lawas. Daghan kay salamat sa koy. Nakaayo sa mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy.
Cebu! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa itong mga paghisgot-hisgot, ni abot gyud og napo ka mga local government units o napulo 10 local government units dinhi sa Sugbo ang mihimo og temporaryo nga pagsuspenso sa face-to-face classes tungod sab sa nasinati nga grabing kainit sa panahon. Ang heat index sa atong gikahisgutan kaniadto mao kani ang temperatura nga mabati sa lawas kung relative humidity is combined with air temperature. Kanang atong bation nga kaalimuot, kainit, mauna siya ang gitawag og heat index. Ang mga LGU niingon nga ang mga tunghaan mopatuman og alternative delivery mode of learning aron maminusan ang pagkabalda sa pagkat-on sa mga bata. Kini naglakip sa modular distance learning diin ang mga tinun-an mogamit og self-learning modules nga giprint o baka digital format nga kasagaran gipatuman usab alang ni adtong mga nagpuyo sa mga lagyong dapit o wa kaayoy klaro nga internet connection. Ang Lapu-Lapu City, Liloan og Konsolasyon ni suspenso sa face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten ngadto sa high school sugod kagahapon hangtod na karong Abril 12. Samtang ang mga dakbayan sa Naga ug Talisay ni suspenso usab sa face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa high school sukad kagahapon hangtod sa Abril 14. Ang dakbayan sa Toledo gang lungsod sa San Fernando may suspenso usab sa face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan gikan sa kinder ngadto sa high school sugod karong adlaw Abril 4 hangtod na sa Abril 13. Ang lungsod sa Ronda ni suspenso sa face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan gikan gihapon sa kinder ngadto sa high school sugod kagahapon ug hangtod ugma Abril 5. Ang mga pribadong tunghaan ni ining 8 ka mga LGU dunay discretion sa pagdesisyon kung ilabasab nga isuspenso ang face-to-face classes. Ang Minglanilla ug Cordova may suspenso usab sa face-to-face classes sa mga pampubliko ug mga pribadong tunghaan gikan sa kindergarten ngadto sa high school gikan sa kagahapon Abril 3 and until further notice. Ang Department of Education Director nga si Director Salustiano Jimenez mibutyag kagahapon nga siya nagpaabot nga doon na pay dugang school division superintendents nga muhatag kani og update kabahin sa ilang tagsa-tagsa ka mga sitwasyon. Matud ni Jimenez nga sa pagkakaron tulo lang una ka mga LGU ang nipahibaw kanila apan nagpaabot sa mga dokumento gikan sa ubang superintendents alang sa pagpatuman sa dugang pang mga pagsuspenso sa klase. Pad sa pagkakaron ang nipahibaw lang kaniya mao ang dakbayan sa Talisay, dakbayan sa Lapu-Lapu ug Naga. Matud ni Jimenez nga mga LGU dunasay authority nga mo suspenso sa face-to-face classes panahon sa mga bagyo ug uban pang mga kalamidad. So, grabe no, grabe ang kadaot nga nahatag sa grabing kainit sab nga nasinati irong mga panahona. Kagahapon og sa balita ni Mary Rose Sagarino kaganina, tung nakita nga si Mayor Jonas Cortez nga maoy chairman usab sa local school board ni support sa idea na nga mopahigayon og blended learning. Siya nakigtagbo sab sa mga kadagkuan sa mga nagkalain-laing tunghaan. So, karon ato nang atangan ang Cebu City wa pagyud kay ang giingon gyud last natong nahibaw-an atong gisgutan kagahapon matud ni Mayor Michael Rama iyang gitugyan ngadto sa mga kadagkuan sa mga tunghaan ang pagpatuman o pagsuspenso sa mga klase. So gawas sa grabe nga epekto ni ining kainit ngadto sa atong mga tinun-an, of course no ato sa nang gihisgutan kaniadto nga masinati isab nato ug nasinati na gani ang grabe nga kadaot sa ato ang mga pananom. So karon kagahapon makaingon ta nga grabe kaayo ang epekto sa pagtuon sa mga bata kay gisugda naman kagahapon apan gawas ni ana mas nag-una pud ang atong nakita nga kadaot sa atong mga tanom. In fact, ang atong mga otoridad nakatala na og niabot 2.63 billion pesos nga damage sa mga atong agrikultura
tungod usab sa El Nino. Sa labing uwahing natala sa Department of Agriculture, ang damage matud pa nga na mugna sa El Nino phenomenon sa ato ang mga pananom diri sa tibuok nasod niabot nag 2.63 billion pesos ingon ana kadako ug inana ka grabe. Base sa Wednesday bulletin sa Department of Agriculture, ang dry spell nakaapekto na sa 54,203 o 54,203 farmers in Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula ug sa Soc-Sargen. Gidugang usab sa Department of Agriculture nga ang damage ni abot na og about 53,879 hectares with volume production loss of 116,792 metric tons. 72,733 metric tons para sa palay, 35,885 metric tons for corn, kining mais, and 8,173 metric tons for high value crops. Aron usab makatabang sa mga apektadong mga mag-uuma, ang Department of Agriculture ni butyag nga sila nakaapod-apod na og 1.08 billion pesos nga balor sa mga hinabang nga naglakip sa high value crops with less water requirement in Iloilo and Negros Oriental amounting to 990,000 pesos. So lakip sa ilang gitunol nga hinabang ang kining mga high value crops nga taas og demand pero wa kaayo nagkinahanglan og daghang tubig. Hybrid rice seeds worth 7.87 million pesos. Fertilizers worth 7.63 million pesos to non-vulnerable areas in Western Visayas. Corn seeds worth 1.16 million pesos in Ilocos Region, among many others. Aron matud pa maminusan usab ang possible losses in fisheries, matud sa Department of Agriculture nakahatag na sab sila og 111 o 111 ka diversified alternative livelihoods and technologies gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ngadto sa mga mananagat sa Cordillera, Bicol, Central Visayas, and the Zamboanga Peninsula regions. Sila may dugang nga ang DA Bureau of Soils and Water Management in collaboration with relevant agencies like the Department of Science and Technology ug sa Pag-asa ug inabagan usab sa Department of National Defense, Philippine Air Force, padayon silang nagpahigayon og cloud seeding operations aron usab maminusan ang kakuwang gyud sa tubig. Nagtarget sab sila sa corn areas in Southern Cagayan, Northern Isabela, and Quirino. Samtang ang National Irrigation Administration may install usab og 570 ka water augmentation pumps sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, and Western Visayas regions, among others. So, I think katong uban na itong mga kaigsuunan nga na kasinati isa og mga ingon ani nga susamang problema, no, mas maayo sad siguro nga mudangupta sa ato ang labing duol, no, nga mga local government units kay sila sad mo inaay mga contacts sa ato ang Department of Agriculture, but ang ato ang mga munisipyo sab doon na sab ni sila mga local agriculture nga mga counterparts dinha sa ato ang mga nagkalain-lain nga local government units. Sama aning kuan, sama aning panitan sa Cebu City, no, akong kuag base ang Cebu City, doon na sad sila'y mga City Agriculture Department, man siguro CAD o murag City Agriculture Department nila. So mausad na ang ilahang counterpart sab. Sila sad na mo na ay direct line sad nga to sa Department of Agriculture. Pwede mo modangok sa inyong tagsa-tagsa ka mga local government unit aron usab maabagan mo, labi pa kung apil mo aning mga mag-uuma ug mga mananagat nga apektado kaayo sa grabing kainit. Samtang tungod sab ni ining grabe kaayo nga kainit nga nasinati nato karon dito sa kauluhan,
usa ka magbabalaod ang nanawagan na sab sa state meteorologists nga maghimo og government protocols sa matag higayon nga ang nasud makasinati og grabing kainit. Sama usab matud pa sa mga protocol nga anaa na nakaplastar na for rainy seasons or panahon sa kanang mga kusog nga mga bagyo. Sa usa ka pamahayag nga giluwatan kagahapon, si Valenzuela City Representative Eric Martinez niingon nga kining maong protocols kinahanglan nga specifically tailored for the dry season. So, ang iyang gusto nga nanaman ta plastar naman ta daan nanaman tay murag ka ng tukma nga response o protocol sa ato ang gobyerno kung makasinati og mga daotang panahon, bagyo, guban pa or panahon sa ting-uwan. Karon kining representante sa Valenzuela si Congressman Eric Martinez, wa ko kailaan pero sige lang bahalag wa ta kailan niya personally. Ang importante ang iyang gihimo nga lakang balaod nun mausad ni i-apply sa tibuok nasod kung ugaling uyunan ni siya mga kaubanan sa Kongreso. So ang iyang punto nga naatay protocol sa panahon sa ting-uwan o panahon sa kusog nga bagyo, kinahanglan usab duna sa tay himuong protocol nga specific para sa mga kanang tag-init, kanang mga huwaw, kining climate change matud pa niya, murag di naman gyud ni malikayan ug mao na gyud ni new normal for the world. Gipasabot ni Martinez nga ang pag-asa kinahanglan sab mo adapt ni ining maong mga kausaban. Sa iyahang pamahayag siya ni klaro nga kini mao na ang new normal with global warming and pag-asa also has to adapt to this new normal. Ingon siya kung doon naman gani ko ni protocol for the rainy season, there should be one for the summer period. Sa kasamtangan, ang pag-asa ni patuman kinig tropical cyclone wind signal warning system nga nakabase sa gikusgon sa bagyo. Kini nga warning dunay 5 levels, signal number 1 to 5. Karon, ingon si Martinez nga ang pag-asa makahimo lang ni ining maong mandato kung sila elevated into a level where it is the primary authority in weather-related decision-making. Nagbuot ipasabot ni ini matud sa magbabalaod nga ang pag-asa kinahanglan dunay mas aktibo nga role sa pagpanday og mga pulisiya o paghimog mga importanteng desisyon kung ang mga isyu naglambigit na sa estado sa panahon sa atong nasod. Sa iyahang pamahayag niingon si Martinez, pag-asa should really be the agency being heard by all, not just the mayor who would say that because it is hot, classes will be suspended. Giauhag usab sa anak kalusugan party list Representative Ray Reyes ang publiko nga magbantay kabahin usab sa posibleng pagkuyanap na unya sa mga sakit nga mugna sa grabing kainit. Samtang nagpadayon ang pag-asa sa pag-monitor sa grabe kataas ng mga heat index o grabing kainit dinhi sa atuang nasod. Murag dili ni diri sa atua, ang uban mas grabe pa sa atua diri sa atong nasod. Dunay uban na abot nag kapin 40, hapit na mo 50, no? So giklaro sa mga sakop sa Kongreso sa atong mga magbabalaod nga kining grabing kainit gipahinumduman ang tanan nga mas magmabinantayon sa posibleng epekto niini sa atong panglawas. Ang kaluwasan importante kaayo ug ang grabe nga pagmatnon ug pagbantay kinahanglan sab nga buhaton labi na niining panahon nga grabing pagsaka sa temperatura. Matud pa kinahanglan kita magmabinantayon labi pa kung duna tay mga daan ng mga gipamati o kung makasinati tag mga lain nga mga paminaw nga makainguntang related yun sa kainit sa panahon. Importante sab matud pa nga magmatngon ta og mubuhat tag mga tukmang lakang aron malikayan ang mga sakit mugna sa grabing kainit. Unya kinahanglan sab nga isiguro nga ang mga trabahante protektado usab sa dili makaturunganon nga mga working conditions. Siya miduga nga heat-related illnesses are preventable. Some of the things we can do now is to limit our stay outdoors during noontime. Inom og daghang tubig, likayan ang tsaa, kape ug uban pang mga alcoholic beverages and sodas. Ato kunong tumanon ang advisory alang sab sa kaayuhan sa atong katawhan. So kani, di ba niingon ang pag-asa dili pa ni mao, mas mugrabe pa unya ang kainit sa panahon. Unya ato sa nimbiyaan ang kainit diri. Labang ta arita sa nahitabo sab didto sa Taiwan, no? Nga linog ang
ang dakbayan sa Sugbo, daghan kay nagyaw-yaw gahapon, kita ko sa session sa City Council sa social media, gi-post nila sa ilang page, ang mga tao dito nagyaw-yaw kay ngano ko nung wa ko nun suspend og klase mo nagiingon nga ang mayor say magbuot sa ana og wa sad siya ni suspend wa sa gite mahimo ana nya. Ningon man ang mayor nga ang mga principal, ang mga kadagkuan sa tunghaan mo iyahang pa desisyonon kung kuan ba kung sa tawag ani kung mag-suspend bag klase. So depende na per school na ang basis. Kagahapon mo na ako nakita nya nakadungog sabta sa atong sa balita ni Shariza nga ang mayor ganahan mo direct contact sa mga OFW nga naa dito. So atong nasayran nga why mga nakalas. Pasalamaton lang sa tanong kay grabe to kusuga ang linog. Oy murag kanigong ako nakitaan mo ba didal katong tibuok gyud nga building murag magnahayang ang tibuok building in town unya. Taiwan is very nice, no? We've been blessed to have been given the opportunity nga makasuroy dito. One of my favorite places. So unfortunate kaining nahitabo nila unya kusog-kusog sa tong linuga. Ang ato lang sa ang gikalipay karon nga why natala nga mga Pinoy nga nakalas sa pagkakaroon sa linog nga miigo sa Taiwan. So far, wala pa mga gikataho nga nakalas o naangol human usab sa pag-igo sa magnitude 7.2 earthquake dinha sa east coast sa Taiwan kagahapon sa buntag. Kini magibutyag sa Department of Migrant Workers DMW and the Department of Foreign Affairs. Si DMW officer in charge Hans Kakdak niingon nga so far ang reports nga ilang nadawat nga wa pay na tala nga injuries or fatalities among our overseas Filipino workers. Kini mo ilahang latest nga nadawat nga information human usab ni gawas ang report nga 7 ang patay o gatusan ang nangaangol sa itumbok nga labing kusog nga linog sa Taiwan in 25 years. Matud ni Kakdak, wala sad kunay mga Pinoy nga na-report nga severely affected o na-trap sa mga damaged nga buildings. Yang gibutyag nga dunay around 1,400 overseas Filipino workers dito sa Hualien County nga maoy epicenter sa maong linog. Si Kakdak maingon, we are praying very hard that it stays that way and we're also praying very hard for others affected by the earthquake. Sa kasamtangan ang Department of Migrant Workers kung DMW nagmuntar na og 24/7 help desk alang sa bisan unsang request for assistance gikan sa mga OFW o gikan usab sa ilang mga pamilya nga anaa dinhi sa Pilipinas. Doon na sila gipanghatag nga hotlines dito sa Taiwan, sa Taipei, sa Kaohsiung ug sa Taichung. Samtang sa Pilipinas, ang mga hotlines mao ang 852-23663 or 0919-067-3975. Matud sa DMW, ang migrant workers offices sa Taiwan have also reached out to Filipino communities there as well as employers and trade associations to ascertain the safety and status of Taiwan-based OFWs. The Taiwan Ministry of Labor said nga dunay 159,480 Filipinos dito sa Taiwan and 150,666 of whom were OFWs. Sa usa ka post sa X nga mao ang kanhi Twitter, si Presidente Bongbong Marcos niingon nga ang gobyerno andam nga mutabang ug musuporta sa mga Pilipino nga naa sa Taiwan, subay usab sa iyang pagpadayag sa iyang mga pahasubo sa mga biktima sa linog nga miigo sa Taiwan. Our hearts are with the people of Taiwan as they endure the aftermath of today's powerful earthquake. He added that the DMW was diligently ensuring the safety of the 159,480 Filipinos currently residing in Taiwan. Base sa initial reports, niabot nag-upat ka mga tao ang namatay, samtang 57 usab ang nangaangol sa maong pagtayog nga nakamugna sa collapse sa pipila ka mga buildings tungod usab sa damage. The Philippines does not maintain a diplomatic post in Taiwan under the One China policy. Doon ako'y kailang ito sa
sa Taiwan, tuwa siya sa Changhua, o niya, grabe kuno kaayo ang aftershocks nga ilahang nasinati dito, no? Kagahapon nakit-an ako siyang giingnan, kumusta, pag-amping din ha. Kapin kuno 50 na ang aftershocks nga ilang nasinati kagahapon after sa initial nga kusog nga pagtayo og pagkabuntag. So atong mga kaigsunan des Taiwan ato na silang ilakip sa atong mga pag-ampo kay bawo gid ta nga di na ilalim unya katug grabe ka kusog. So kung inato ka kusog 7.5 ka imagine lang ka unsa sad ka kusog ang aftershocks kay katug ganing dinhi sa ato ang wa ato kaabot og 7 mga 4 ganito kusog man gihapon unya makalipong ba. Plus we all know nga kanang aftershocks makamugna sab na og grabe nga kadaot. Kagahapon sa northernmost province of Batanes sa mga boat trips ug ang mga klase sa di mo menos 5 ka lungsod gisuspenso gyud human ang PHIVOLCS miluwat og tsunami warning tungod sa 7.2 earthquake didto sa Taiwan. Apan ang pagsuspenso sa sea travel nga naglakip sa mga lungsod sa Basco, Mahataw, Ivana, Uyugan ug Sabtang gipatuman lamang hangtod sa alas 11 sa buntag human usab gi-cancelar sa PHIVOLCS ang tsunami warning nga ilang giisa dito sa Batanes group of islands in the province of Cagayan, Ilocos Norte, Isabela. Samtang mga klase kagahapon sa hapon padayon usab nga gisuspenso. So latest nga nakuha nga report ni abot nag 7 ang namatay og gatusan ang nangaangol sa gitumbok nilang 10 kusog nga linog sa Taiwan in 25 years. Ang usa sa ilahang mga landmarks dito katong Chiang Kai-shek Memorial sa Taipei nakatandog sad in the sense nga daghan kaayog mga debris no nga nakit-an sa picture sa maong dapit. Matud sa mga opisyal sa Taiwan nga ang maong linog mao ay 10 kusog nga mitayog sa ilahang dapit human sa pipila ka mga dekada ug nipahimangno ni dugang pang mga pagtayog sa umaabot nga mga adlaw. Si Wu Chenfu, ang direktor sa Central Weather Administration's Seismology Center sa Taipei, niingon nga the earthquake is close to land and it's shallow. It's felt all over Taiwan and offshore islands. Strict building regulations and disaster awareness appear to have staved off a major catastrophe for the island, which is regularly hit by earthquakes as it lies near the junction of two tectonic plates. Matod ni Wu nga ang maong pagtayog kagahapon sa buntag oy 10 kusog human usab na miigo ang 7.6 magnitude niadtong September 1999 nga mipatay og 2,400 ka mga tawo sa gitumbok nga deadliest natural disaster in the island's history. Ang 7.4 nga linog miigo kagahapon sa wapay alas 8 sa buntag ug ang USGS o United States Geological Survey mibutang sa epicenter niini 18 kilometers south of Taiwan's Hualien City with a depth of 34.8 kilometers. 3 people among a group of 7 on an early morning hike through the hills that surrounded the city were crushed to death by boulders loosened by the earthquake. So mingon ang uban nga no naghisgot mo na kalayuan ng Taiwan actually dili. Kay kung imuha ng tan-awon sa mapa, ang Taiwan na arasad na silingan ra na sa Pilipinas, mao bitaw tong nga giluwatan sabtong tsunami warning kagahapon sa pipila ka mga dapit sa Batanes. So nya magbantay ta kay kibaw man gyud ta nga kung dunay mga ubang dapit sa mga silingan-silingan, magsugod na gay ng tayog, mga tandog na sad ng ilaw nga bahin unya posible sad kaayo makasinati ta sa umaabot nga mga adlaw. Mao nang magpabilin ta nga magmabinantayon and sa kanunay magmainampuon. Wala tay oras tang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Sa tanang mga mayong butang. Busa na kayo yun kita nga kung waang Ginoo, wag kayong mahimong nga mayong agtang. Dili yun mayong ibuwag sa tao ang iyang kaugalingon sa Ginoo kay ang paghimo nini delikado ang imong kinabuhi. Ang sanga kung walay punuan, dili yun magkapamunga.
Kaya anhaman magkuha sa tanan niyang gikinanglan ang sana sa punuan. Iyon sabi niya ang kalimigitan sa tao sa Ginoo kaysa panultihon 3:5 ngadto sa 6 naginguman. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kinanglan nga bugos sa tibok natong kasing-kasing atong ihatag ang pagsalig sa Ginoo. Siya ang atong magbubuhat usa siya ang nasayon kung unsay mayon natong buhaton. Mga igsoon, mao kini ang pulong na naghatag og biya sa atong kinabuhi. Pagambok kita. Dahil itong amahan, pinagi si mong pulong na mugna ang tanang butang din sa kalibutan. Bukha ang among mga mata sa kamaturan, ngaway kapuslanan ang among mga kinabuhi kung wala ka. Usay hatag kanamo kini kanimo. Imo kami, buhata ang imong kabubuton. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo ay nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa COEG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limshua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At yung mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. Sangan sa akong partner, nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Salamat sa inyong papakig-uban sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all.